Sa kwentong ito, isang guro ang nagbalik sa kanyang probinsya at natagpuan ang sarili sa gitna ng isang alamat na bumabalot sa kanilang kagubatan. Isang multo ng babae, may dalang sanggol, ang sinasabing naglalakad sa dilim, naghahanap ng hustisya para sa kanyang trahedya. Sa kagustuhang patunayan na katang-isip lamang ito, pumasok ang guro sa gubat at natuklasan ang isang nakakatakot na katotohanan na bumaliktad sa kanyang mundo. Makinig sa buong kwento at alamin kung paano ang isang alay sa multo ay naging simula ng kanyang walang katapusang bangungot. Sana mapili niyo ang kwento ko. Teacher po ako sa isang public school dito sa amin. Ang nangyari po ito ay noong bagong teacher pa lang ako. Umuwi ako sa probinsya namin para magbakasyon. December noon, kaya medyo mahaba ang bakasyon namin. Isa sa mga alamat na sikat sa amin ay yung tungkol sa multo na naglalakad sa kagubatan. Maraming nagsasabi na may nakikita raw silang babae na naglalakad sa loob ng gubat. May bitbit daw itong sanggol na umiiyak. May mga nagsasabi na nawawala raw yung babae at naghahanap ng daan pa uwi. May nagsasabi naman na naghahanap daw ng nawawalang anak yung babae. May mga nagsasabi rin na naghahanap daw ng taong pumatay sa kanya yung babae. Maraming bersyon ng alamat na ito, pero lahat ng iyon ay iisa lang ang sinasabi, na kapag nakita mo yung babae ay susundan ka niya hanggang sa makalabas ka ng gubat. Kaya ang payo ng mga matatanda, kapag nakakita ka ng babae na may bitbit na sanggol sa gubat, ay tumakbo ka na palabas. May isang kaibigan ako na naniniwala sa alamat na yon. Siya yung nagsabi sa akin na magbigay raw kami ng alay sa multo sa bisperas ng Pasko. Sabi ko naman sa kanya, ba't kami magbibigay ng alay sa isang multo na hindi naman totoo? Para sa akin, kwento lang yon, pampalipas oras ng mga matatanda. Sabi niya, para raw hindi kami gambalain ng multo. Sabi ko, kung hindi kami lalapit sa gubat, ay hindi naman kami guguluhin ng multo. Pero mapilit siya. Sabi niya, konting alay lang naman daw, konting pagkain at kandila. Papakita lang daw kami sa may bungad ng gubat. Tapos iiwan yung alay. Kaya pumayag na rin ako. Sabi ko, sa bisperas ng Pasko. Kasi wala naman akong gagawin noon. Tsaka para makasama ko siya sa Noche Buena kasi alam kong mag-isa lang siya sa bahay nila. Nagpunta kami sa bungad ng gubat, malapit lang naman yung bahay namin doon. Habang papalapit kami, ay ramdam ko na yung malamig na hangin na parang dumadaan sa buto. Parang may mga matang nakatingin sa amin mula sa dilim. Alam mo yung feeling na ganon. Tapos, may naririnig din ako na parang umiiyak na sanggol. Sabi ng kaibigan ko, hanggang doon na lang daw kami. At iiwan na lang yung alay. Sabi ko naman, bakit? Takot ba siya? Sabi niya, naririnig niya raw yung iyak ng sanggol. Sabi ko, wag siyang mag-alala, ako na ang bahala. Pumasok ako sa gubat. Sabi ng kaibigan ko, wag daw akong papasok. Pero hindi ko siya pinansin. Sabi ko, kung totoo man yung multo, ay hindi naman ako tatakutin noon dahil hindi naman ako natatakot. Habang lumalalim ako sa gubat ay palakas ng palakas yung iyak ng sanggol, nakakairita sa tenga. Sabi ko lumabas na siya at wag na akong takutin dahil hindi naman ako naniniwala sa mga alamat. Tapos may nakita ako na nakasabit sa sanga ng puno. Lumang lampin. Bigla akong nagulat kasi naalala ko yung kapatid ko na nawawala. Yun yung lampin na suot niya nung huli ko siyang nakita. 7 taong gulang pa lang ako noon nung mawala yung kapatid ko na sanggol. Nawala siya sa loob ng kagubatan na ito. Biglang lumabas yung babae. Nakakatakot yung itsura niya. Halos hindi ko na siya makilala. Umiiyak siya at sinasabi na ibalik ko raw sa kanya yung anak niya. Takot na takot ako, pero nagalit din ako, sinuntok ko yung babae. Nanghina yung katawan ko at napaupo sa lupa. Nakita ko na hawak ko yung lampin, napunit ko pala yon.
Tapos nag-flashback sa akin yung mga nangyari noon. Ako yung kumuha sa kapatid ko. Ako yung pumatay sa kanya. Ako yung nag-iwan ng katawan niya sa kagubatan. Ako yung dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya natatagpuan. Nakita ko yung kamay ko na unti-unting nagiging buto na may natitirang laman. Parang nabubulok na bangkay. Nagulat ako at napasigaw. Nakakatakot yung itsura ko, parang hindi na ako. Sabi ko, ano nangyayari sa akin? Bakit ako nagiging ganito? Tumakbo ako palabas ng gubat. Nakita ko yung kaibigan ko na nag-aabang sa bungad. Sabi ko, tulungan niya ako. Pero nagulat ako nung makita ko yung itsura ko. Kasing pangit na ako ng multo. Umiiyak ako, sabi ko, hindi ko sinasadya, hindi ko sinasadya. Parang gusto kong bumalik sa nakaraan at baguhin lahat, pero alam kong huli na ang lahat. Pero lumayo yung kaibigan ko. Tumakbo siya palayo. Hinabol ko siya, pero hindi ko na siya naabutan. Umiiyak ako. Sabi ko, hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Pero wala na akong naririnig na boses. Nandun na lang ako sa gubat, naglalakad at umiiyak. Hindi ko alam kung ilang taon na ang lumipas. Nung makalabas ako sa gubat ay matagal na pala akong nawawala. Yung kaibigan ko ay naging teacher din at kinukwento niya sa mga estudyante niya ang nangyari sa akin. Sabi niya, nakita niya ako nakausap yung multo pero hindi niya raw maintindihan yung pinag-uusapan namin. Naglalakad daw ako palabas ng gubat pero nag-iba na yung itsura ko. Parang ako na raw yung multo. Sinuntok ko raw yung multo at napasigaw. Nung lumabas ako sa gubat ay umiiyak ako at sinasabi na hindi ko raw sinasadya. Tumakbo raw siya at iniwan ako. Kaya pala ako na yung bagong multo ng kagubatan. Ako na ngayon yung naglalakad at umiiyak naghahanap ng taong pumatay sa kapatid ko. Ngayon, ako na ang nagbabantay sa mga naglalakad sa kagubatan. Isa na akong alamat na nagdadala ng sakit sa mga nakakasaksi sa akin. Minsan ang mga lihim na tinatago natin ay bumabalik upang tayo'y habulin at gawing bangungot ang ating buhay. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa mga multo ng nakaraan na baka biglang magpakita sa dilim.